May napapansin ka bang kakaibang pagbabago sa sarili mo? Parang hindi naman malakas ang ingay ng mundo pero sa loob mo may tahimik na paggalaw. 2026 isn't about big dramatic events. It's about subtle awakenings. Mga realizations na hindi mo inaasahan. Mga desisyong hindi na basta emosyon ang basehan, kundi mas malalim na pag-unawa. Hindi ito tungkol sa kapalaran. Hindi ito tungkol sa hula. Ito ay tungkol sa kung sino ang unti-unti mong nagiging tao. At kung handa kang makita ang mga pagbabagong ito, maaaring 2026 ang taon na mas makilala mo ang sarili mo kaysa dati. Hindi lahat ng taon ay may malakas na ingay. May mga taon na tahimik pero mas malalim ang epekto. Ang 2026 ay hindi tungkol sa biglang pagbabago. Hindi ito taon ng dramatic na twists o instant transformation. Sa halip, ito ay taon ng pagtingin sa loob. Isang panahon kung saan mas nagiging malinaw ang mga bagay na dati ay pinapalampas mo lang. Mas nagiging aware ka sa patterns mo. Sa mga reaksyon mo. Sa mga taong pinipili mong manatili sa buhay mo. Astrology this year is less about prediction at mas tungkol sa observation. Hindi para sabihin kung ano ang mangyayari, kundi para tulungan kang mapansin kung ano ang unti-unting nagbabago sa'yo. Dahil minsan, ang pinakamalaking shift ay hindi nakikita sa labas. Nararamdaman ito sa loob. At kung papayagan mong maging honest ka sa sarili mo, maaaring ito ang taon ng pinakatotoong growth mo. Sa 2026, isa sa pinakamalakas na tema ay ang pagkilala sa sarili sa mas mature na paraan. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng personalidad. Hindi ito tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga label na matagal mo nang dala pero hindi na talaga ikaw. Maaaring dati, ginagawa mo ang mga bagay dahil iyon ang inaasahan ng pamilya mo. O dahil iyon ang dapat ayon sa lipunan. Stable job. Tahimik na pagtitiis. Laging pag-intindi sa iba kahit ikaw ang nauubos. Pero ngayon, may tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip mo. Ako ba ito o nakasanayan ko lang? Identity awakening is subtle. Hindi ito loud rebellion. Hindi ito dramatic exit. Ito ay unti-unting pag-amin sa sarili. Hindi mo kailangang i-please ang lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang worth mo sa kahit sino. Hindi mo kailangang manatili kung hindi ka na lumalago. Sa 2026, mas nagiging malinaw kung sino ka kapag wala ang pressure. Mas nakikilala mo ang sarili mo kapag tahimik. At kapag pinili mong maging honest sa sarili mo, doon nagsisimula ang tunay na growth. Hindi ka nawawala. Nagiging mas totoo ka lang. Kung may isang area na mas tatamaan ng awareness sa 2026, ito ay ang emosyon at boundaries. Marami sa atin ang lumaki na tinuruan magtiis. Hayaan mo na. Intindihin mo na lang. Family mo pa rin yan. Pero habang tumatanda ka, napapansin mo na may mga bagay na hindi na dapat basta tinitiis. Hindi dahil nagiging selfish ka, kundi dahil natututo ka ng alagaan ang sarili mo. Emotional intelligence this year means hindi ka agad nagre-react. Mas pinipili mong intindihin muna ang nararamdaman mo bago ka magsalita. Mas aware ka kung saan ka nauubos. Unti-unti mong nare-realize na ang boundaries ay hindi pa there para itulak ang iba palayo. Ito ay linya para protektahan ang peace mo. Sa relationships, romantic man, family, o friends, mas nagiging malinaw kung sino ang nagbibigay ng growth at kung sino ang paulit-ulit lang ang parehong pattern. At ang pinaka-powerful na realization, pwede mong mahalin ang tao pero piliin pa rin ang sarili mo. 2026 is not asking you to fight people. It's asking you to understand yourself better. At kapag mas malinaw ang emosyon mo, mas tahimik ang desisyon mo pero mas matatag. Sa 2026, maraming tao ang mapapaisip. Busy ako pero masaya ba talaga ako? Hindi lahat ng pagod ay may meaning. Hindi lahat ng achievement ay aligned sa puso mo. For so long, success was defined by pressure. Mas mataas na sweldo. Mas maraming validation. Mas maraming approval mula sa ibang tao. Pero this year, mas lumalakas ang tanong. Para kanino ba talaga ang ginagawa ko? Purpose over pressure means slowing down enough to ask yourself kung aligned pa ba ang landas mo sa values mo. Hindi ito tungkol sa pag-quit agad. Hindi ito tungkol sa biglang pagbabago. Ito ay tungkol sa awareness.
Maaaring dati, takot kang magbago dahil stable na. Pero ngayon, mas natatakot ka na manatili kung saan hindi ka na lumalago. Ang 2026 ay hindi nagtutulak sa'yo na habulin ang mas marami. Hinahamon ka nitong piliin ang mas makabuluhan. At minsan, ang tunay na courage ay hindi ang pagtakbo pasulong, kundi ang pag-amin na kailangan mong baguhin ang direksyon. Hindi ka late. Hindi ka behind. Nasa proseso ka lang ng pag-alin. At kapag alin ang ginagawa mo sa kung sino ka, mas magaan ang bawat hakbang. Sa 2026, hindi pare-pareho ang lesson ng bawat zodiac sign, pero may shared energy ang bawat element. Hindi ito hula. Ito ay pattern ng awareness, ang natural mong lakas ay action, initiative, drive. Pero sa 2026, ang hamon ay hindi kung gaano kakabilis, kundi kung gaano kaka-intentional. Mas magiging malinaw kung saan mo dapat ilagay ang energy mo. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong salihan. Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. This year teaches you restraint. Kapag may direksyon ng apoy, nagiging ilaw ito. Kapag wala, nagiging sunog, ikaw ang foundation. Ikaw ang steady. Pero 2026 asks, stable ka nga pero fulfilled ka ba? May subtle reinvention na mangyayari. Hindi drastic. Pero enough para maramdaman mong may bagong version ng sarili mo na gustong lumabas. Security is important. Pero growth also requires movement, malakas ang isip mo. Analytical. Observant. Pero 2026 pushes you to go deeper than logic. Hindi lahat ng bagay kayang i-rationalize. May mga pagkakataon na kailangan mong pakinggan ang intuition mo. Communication becomes more intentional. Mas pinipili mong magsalita ng may impact, hindi lang para mag-react, ikaw ang pinaka-sensitive sa energy shifts. At ngayong 2026, mas mararamdaman mo ang pangangailangan na mag-heal ng old emotional patterns. Hindi para balikan ang sakit, kundi para palayain ang sarili mo mula rito. Your softness is not weakness. Kapag may awareness ang emosyon, nagiging wisdom ito. 2026 doesn't change your zodiac. It refines how you express it. Hindi ka kailangang maging ibang tao. Mas kailangan mo lang maging mas conscious na bersyon ng sarili mo. Bago matapos ang pagninilay na ito, sandali kang huminto. Hindi para isipin kung ano ang mangyayari sa 2026, kundi para tanungin ang sarili mo. Ano ang bahagi ng sarili ko ang unti-unti nang nagbabago? May pattern ba akong paulit-ulit na pinipili kahit alam kong hindi na ito healthy? May pangarap ba akong matagal ko nang pinapatahimik dahil natatakot ako? Ang awareness ay hindi laging komportable. Minsan, ipinapakita nito ang mga bagay na mas gusto mong iwasan. Pero tandaan mo, hindi ka hinuhusgahan ng growth. Inaanyayahan ka lang nitong maging mas honest. Sa 2026, hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay mo ng sabay-sabay. Isang malinaw na desisyon lang. Isang bagong boundary. Isang tapat na pag-amin sa sarili. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa simpleng realization. Handa na akong maging mas conscious sa mga pinipili ko. At kapag mas aware ka, mas intentional ang bawat hakbang mo. Ang 2026 ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao. Hindi ito taon ng biglaang pagbabago o dramatic na kapalaran. Ito ay taon ng mas malinaw na pagtingin sa sarili. Habang mas nagiging aware ka sa choices mo, sa patterns mo, at sa mga emosyon mo, mas nagiging intentional ang direksyon mo. Astrology is not here to control you. Hindi nito dinidiktahan ang buhay mo. Ito ay gabay lamang, isang salamin na tumutulong sa iyo makita ang sarili mo ng mas malinaw. Ang tunay na transformation ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay tahimik. Unti-unti. Pero matatag. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa pagninilay na ito, sana ito yon. Hindi ka hinuhubog para maging iba. Hinuhubog ka para mas makilala ang sarili mo. At kapag kilala mo ang sarili mo, mas hindi ka basta-basta matitinag ng mundo. 2026 is not changing who you are. It's helping you become more conscious of who you already are. At iyon ang tunay na power.